talaga gusto ang pagmamaneho sa gabi, lalo na kapag mag-isa. Pero wala akong pagpipilian. Kailangan kong makauwi matapos mag-overtime sa trabaho. 2:00 na ng madaling araw at napansin kong halos wala ng ibang sasakyan sa kalsada. Ang tanging kasama ko ay ang nakakapanindig balahibong katahimikan. Sa ruta pa uwi, may isang lumang daan na bihira nang gamitin. Mas mabilis akong makakauwi kung dadaan ako roon kaysa sa karaniwang daan na may mga traffic light at ilang sasakyang dumaraan. Kahit na hindi ko gustong dumaan sa liblib na kalsadang iyon, napagpasyahan kong subukan na lang. Mas maaga akong makakauwi. Mas maaga akong makakapagpahinga. Pagliko ko sa lumang kalsada, biglang bumigat ang pakiramdam ng paligid. Walang mga ilaw sa daan. Tanging headlights ko lang ang nagbibigay liwanag. Ang mga punong nasa magkabilang gilid ay tila yumuko. Para bang nais nilang lamunin ang kalsada. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero parang may bumubulong sa hangin. Ilang minuto pa lang akong nagmamaneho nang mapansin ko ang isang anino sa gilid ng daan. Isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng isang nakayukong puno. Nakatitig sa direksyon ko. Suot niya ang isang kupas na jacket at tila marumi ang kanyang mukha. Alam kong delikado pero hindi ko napigilang sulyapan siya habang dumaraan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang mapagtanto kong hindi siya gumagalaw. Hindi man lang siya nagtangkang mag-abot ng kamay para mag-hitchhike ni lumakad palayo. Nakapako lang ang tingin niya sa akin. Pinilit kong hindi pansinin. Baka lasing lang siya o palaboy. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pagmamaneho pero ilang metro lang ang layo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa akin. Sa rear view mirror, nakita ko siya ulit. Nakatitig pa rin siya sa akin. Pero mas malapit na ngayon. Imposible. Bulong ko sa sarili. Hindi siya gumalaw kanina. Paano siya napunta sa ganitong distansya? Pinilisan ko ang takbo. Pilit iniiwasan ang takot na unti-unting lumulukob sa akin. Pero bago pa ako nakalayo, may isa na namang anino sa gilid ng daan. Isa pang lalaki. Hindi, siya ulit. Parehong suot, parehong postura, parehong nakakakilabot na titig. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ito normal. Wala na akong pakialam kung may makasalubong akong sasakyan. Pinaarangkada ko ang sasakyan, bumilis ng bumilis. Pero kahit anong bilis ko, patuloy siyang nagpapakita. Sa bawat madilim na sulok ng kalsada, naroon siya. Minsan sa gilid, minsan sa unahan. Minsan pakiramdam ko ay may nakatayo sa likuran ng kotse ko. Diyos ko, ano to? Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Hindi ko na kinaya. Inablot ko ang cellphone ko para tumawag ng saklolo. Walang signal. Mura ang lumabas sa bibig ko sa takot at inis. Dama ko ang pawis na dumadaloy sa noo ko kahit malamig ang hangin mula sa aircon. Halos maiyak na ako sa desperasyon. Pero wala akong ibang magawa kundi magpatuloy sa pagmamaneho. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas, may natanaw akong lumang gasolinahan sa di kalayuan. May isang maliit na ilaw sa harapan, sapat para makita ko ang isang matandang na lalaking nakaupo sa bangko. Agad akong huminto at halos madapa sa pagmamadaling bumaba ng sasakyan. Manong, tulungan niyo po ako. May sumusunod sa akin. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Kita ko sa mukha ng matanda, hindi siya nagulat. Para bang alam na niya kung ano ang pinag-uusapan ko. Dumaan ka ba sa lumang kalsada? Malamig niyang tanong. Tumango ako, humihingal pa rin. Hindi siya agad nagsalita, pero tumayo siya at tumingin sa direksyon ng pinanggalingan ko. Hindi mo dapat ginawa yon. Hindi ko na pinag-isipan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang mahalaga, ligtas ako. Pero nang muli akong sumulyap sa kalsadang dinaanan ko, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sa gilid ng daan, sa di kalayuan, naroon pa rin siya. Mas malapit, mas malinaw ko na siyang nakikita. At hindi siya nakangiti, hindi rin
rin siya galit. Wala siyang muka. Mabilis akong umatras at napasandal sa matanda, hindi makahinga sa takot. Wala kang dapat ikatakot, mahina niyang bulong. Huwag mo lang siyang titigan. Hindi ko na inisip kung bakit o paano. Basta agad akong tumalikod at bumalik sa loob ng kotse. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinasara ang pinto. Tumabi ang matanda sa bintana ko. Dumiretso ka lang. Huwag mong titigan ang anino niya. Tumango ako at agad pinaandar ang sasakyan. Hindi ko na sinilip ang rear view mirror. Hindi ko na tinignan ang cellphone ko. Hindi ko na pinansin ang paligid. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko natanaw ang unang mga poste ng ilaw sa bayan. Sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng maluwag. Nang makapasok ako sa mas mataong kalsada, saka lang ako huminto at pinakawalan ng lahat ng takot at kaba. Sa rearview mirror, nakita ko ang sarili kong nanginginig pa rin. Pero wala na siya. Wala na ang lalaking walang mukha. Simula noon, hindi ko na muling dinaanan ang lumang kalsadang iyon. At kahit kailan, hindi ko na inisip pang lumingon sa kadiliman.